Hello mga kabiyahe! I hope lahat ay okay. Alright? Ako po ay masayang sabihin na ika 6 months mula nang ako ay ma-kidney transplant. So, thank you po talaga kay Lord. At syempre, sa mga mahal ko sa buhay na palaging nakasuporta sa akin. Samahan niyo ako sa ating chikahan ngayong araw para sa aking kidney transplant journey. Tara! Ano ba ang dapat sa mga kakatransplant pa lang? So, syempre, pag-uusapan natin yung pagdating sa pagkain, sa water intake, sa mga laboratory, and check-up, at iba pa. So, pagdating sa pagkain, syempre, mahalaga, ako po talaga yung nagluluto. So, mahalagang tayo po ang gumagawa nun sa pagkain natin para sigurado at tiyak natin na malinis. Pag sinabing malinis, dapat nahuhugasan ng mabuti, lalo na po yung gulay, isda, karne, like chicken. Yun, dapat malinis, nahuhugasan ng mabuti. At syempre, ang mahalaga, yung niluluto po ng mabuti. So sa ngayon kasi, 6 months na ako, tinanong ko naman po sa doktor na kung pwede na ba akong kumain ng mga medyo hilaw na food, salad, ganyan. So, sabi ni Doc, hanggat maaari ay wag muna. So, kung hindi talaga maiwasan, nirecommend niya is yung pipino. Kasi at least kahit papano, yun ay mayroong balat. So, pwedeng tanggalin ang balat, safe yung loob nun. So, hindi ko pa rin tinry. So, mas luto pa rin talaga yung kinakain ko. At syempre, dapat yung healthy food. Tamang diet. Kasi alam niyo na, yung gamot natin, may pampaganang kumain. So, pansin niyo ako, medyo tumaba na ng konti. At aminado pa ako na medyo bumigat po talaga ako ng mga 3 kilos after ma-transplant. So, ngayon ay medyo diet din muna ng konti. Pag sinabi po kasing diet, so, bawas sa mga carbs na pagkain like rice, tinapay, biscuits, or basta lahat po na may carbs kasi po nakakapagpataas po ng sugar at yun po ay kadalasan na nangyayari sa mga kidney transplant na tumataas po yung sugar gawa ng side effect din po ng ibang mga gamot. Sa water naman, ang iniinom ko pa din ay distilled water sa ngayon. So, hindi pa ako nag-try pa ng yung mga purified. So, mas distilled water pa. Wilkins po yung iniinom ko. At syempre, dapat marami ayon sa kung ano yung tagubili ng doktor kung makailan litro dapat per day. So, yun po mahalaga para iwas dehydration. At syempre, dapat laging okay si kidney. At syempre po, sa mga laboratory, napakahalaga po sa monitoring po. Ano ba ang madalas na pinapagawa? Siyempre po, creatinine, GFR, tacro level, CBC, yan. FBS, yung monitoring ng sugar, cholesterol, yan. So far, maganda naman ang resulta. May mga nagtatanong po sa akin dun sa mga ibang mga videos na pinupost ko kung meron po ba akong mga naranasan or nangyari po ba sa akin na after transplant, mga karaniwan na nararanasan na nilalagnat, nagkakaubo, nagkakasipon. Siguro po isang beses lang na inatake ako ng allergy. So, yun lang. Pero nilagnat, hindi po. Super. And thankful po ako doon. Ubo, hindi ko po na naranasan yun after transplant hanggang ngayon. Tapos nito lang, bago lang, so nagpa-x-ray po tayo para lang po ma-monitor yung ating heart, yung baga, ano man pwede pang makita doon after transplant. So, yung update dun sa x-ray, siyempre nandun pa din po yung heart enlargement. So, bago man ako ma-transplant, meron na po ako noon. So, sabi naman ng doktor, paunti-unti at hindi siya ganun kabilis talagang magbalik sa normal yung heart. Tapos, syempre, yung lungs, okay naman. So, wala namang problema. Wala namang tubig, wala namang kahit ano.
At ngayon ay gagawin pa lang at papagawa pa lang dahil 6 months na yung vaccine. Dahil wala pa kasi akong vaccine ng ng flu vaccine and pneumonia, yung anti-pneumonia vaccine. So yun pa yung gagawin. Kasi wala na akong di ba pag kidney transplant sa blank, sobrang bawa po talaga ng immune system. So bumabawi lang ako ng energy, ng lakas, mga pagkain, gulay. Yun po ang nagpapalakas. At syempre po yung tamang tulog, hindi masyadong nagpupuyat. Bawal po talaga magpuyat, magpaka-stress. So, na magpaka-stress ito hindi maiwasan kasi syempre iniisip mo yung gasto sa gamot, di ba? After transplant, doon na yun eh. So, pinagsisikapan at pinagtutulungan naman po ng family. At syempre, may mga pondo pa tayong mga guarantee letters na nagagamitan pa natin para sa ating mga anti-rejection. So, malaking tulong po yun. At nakaka-survive ako ngayon. 6 months na. So, yun. Thankful po ako doon. Pagdating naman sa katawan ko, syempre po, malakas na ako ngayon. Kita nyo naman sa katawan ko eh. Madalas ko pong ginagawa, syempre yan, nagluluto ng pagkain. Nakakapaglaba na ako. Yun. At syempre yung good news doon, yung sinabi ni Doc na pwede na akong magtrabaho ulit. Yun po. Kailangan po talaga kasi pang-sustain din po yun ng aking mga gamot. At medyo mahal pa. Ang mga labas-labas ko lang, isolate pa rin ako pero lumalabas ako para bumili ng gamot, mag-grocery, ano pa ba, pipila sa, nakikita nyo, pumipila ako sa mga, sa labas. Hihingi, ipapasa ng mga guarantee letter. Yun. So, wala kasi, no choice. So, pero, dapat, doble ingat. So, face mask po, mahalaga. Double face mask po palagi. Kahit nga nasa bahay. So, yun lang po mga kabiyahe. Sana po ay may natutunan kayo at sana po ay maging inspirasyon sa inyo ang aking paglalakbay bilang sick kidney patient, bilang dialysis patient at ngayon ay isang kidney transplant patient. Ang mahalaga po ay palagi yung iba yung pag-iingat para sa sarili. At ingatan palagi ang bagong kidney. So, yun lang po. At maraming salamat. Bye-bye!